Devil Fruit, isa sa malaking misteryo sa mundo ng One Piece. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga Devil Fruits, specifically ang kanilang mga classification. Pero bago tayo magsimula, intro muna. Ano nga ba ang mga Devil Fruit? So basically ang mga Devil Fruit ay mga unique at misteryosong prutas na nagbibigay sa kung sino mang makakain ng permanenteng kapangyarihan o kakayahan. Ngunit sabi nga ni Uncle Ben, with great power comes great responsibility. De joke lang. So kapalit ng kapangyarihan na nakuha mo sa Devil Fruit ay hindi ka na nga makakalangoy sa entirety ng buhay mo. Na sa unang dinig ay hindi naman masama, pero kung ma-realize mo na yung One Piece world ay nababalutan nga ng tubig, ay siguradong mapapadalawang isip kang kumain ng isa. Appearance wise ay naiiba nga ang mga Devil Fruit sa normal na prutas. Dahil ang mga Devil Fruit ay mayroong mga makukulay na spiral design palibot sa prutas. Kilala din ang Devil Fruit sa pagkakaroon ng masamang lasa. At take note guys, na ang lahat ng Devil Fruit ay unique, meaning hindi pwedeng mag-exist ang dalawang magkaparehong prutas at the same time. Example is yung Gomu Gomu no Mi ni Luffy ay nag-iisa lamang sa mundo. However, mapapalitan ng user ng isang Devil Fruit kung siya ay mamamatay. Dahil pag namatay ang isang Devil Fruit user, ay magre-reincarnate yung Devil Fruit sa pinakamalapit na compatible na prutas. Kagaya nga nung nakita natin sa Punk-Hazard. Isa pang note ay sinasabi nga na kada isang individual ay isang Devil Fruit lang ang maaaring kainin. Dahil sasabog nga daw ang isang taong susubok na kumain ng pangalawang Devil Fruit. Ngunit sa entirety ng One Piece ay wala pa naman tayong nakita pa na sumabog o namatay dahil sa pagkain nga ng dalawang Devil Fruit. Pero mayroong tayong exception sa rule na ito ng Devil Fruit dahil sa hindi pa natin alam na paraan ay nakakain nga ng dalawang Devil Fruit si Blackbeard, making him ang nag-iisang karakter sa One Piece na mayroong dalawang Devil Fruit powers. Ang Devil Fruit ay nahati sa tatlong kategory na Paramecia, Zoan at Logia na iisa-isay nating pag-usapan at ipaliwanag. Una nating pag-usapan ang kategory ng Paramecia. Ang Paramecia type ng Devil Fruit ay mahirap ipaliwanag dahil ito nga ang pinaka-common sa tatlong kategory ng Devil Fruit. Basically, kapag ang kapangyarihan na naging ng user mula sa isang Devil Fruit ay hindi animal transformation o elemental transformation, ay papasok ito sa Paramecia category, regardless of ano pa mang ability meron ng Devil Fruit. Para maintindihan nyo guys, ang basic Paramecia ay inaalaw ang user na ma-alter ang kanilang katawan o simply body alteration. Kagaya ni Luffy, kaya ni Luffy na gawing goma ang buong katawan niya. Another example is si Dust Bones, kaya naman niyang gawing blade yung buong katawan niya. By the way guys, under din dito yung Jacket Fruit. Ang isa pang Devil Fruit ability na under Paramecia is yung Substance Generation. Kagaya nga ni Mr. 3 o Galdino, inaalaw ng Devil Fruit niya na siya ay makapag-produce ng wax. Isa pang example is yung Doku Doku no Mi ni Magellan. Inaalaw ng Devil Fruit na ito si Magellan na mag-produce ng poison mula sa kanyang katawan. At pangatlong ability na under Paramecia pa rin ay ang Environment Alteration, kung saan ang mga Devil Fruit na under dito ay may epekto nga sa kapaligiran o sa mga bagay sa kanilang kapaligiran. Example dito is yung Devil Fruit ni Whitebeard na Gura Gura no Mi, na binibigyan nga si Whitebeard ng ability na gumawa ng malalakas na vibration na kayang mag-cause ng mga natural disasters kagaya ng lindol at mga tsunami. Isa pang example dito is yung Devil Fruit ni Sugar na nagbibigay sa kanya ng ability na gawing laruan ng kahit sinong mahawakan niya. Another example nito is yung Devil Fruit ni Fujitora na inaalaw siyang makontrol ang gravity. Sa tingin ko guys ay nakukuha nyo naman ang point ko. Marami pang weird na Devil Fruit ability ang pasok sa kategory ng Paramecia, kagaya ng Devil Fruit ni Lo, Devil Fruit ni Perona at Devil Fruit ni Brook. Para hindi kayo malito guys sa mga kategory ng Devil Fruit, ganito na lang ang isipin nyo. Pag hindi animal o elemental transformation ng ability ng Devil Fruit, ay automatic pasok na yon sa Paramecia. In short ay wildcard yung kategory na Paramecia ng mga Devil Fruit ability. Pero hindi pa tayo tapos sa Paramecia dahil mayroon ngang nag-iisang subclass ang Paramecia category. Ito nga ang Special Paramecia. Currently as of recording of this video ay wala pa tayong confirm o canon definition ng Special Paramecia. At sa kasalukuyan, isa lang din ang Devil Fruit na under sa subclass na ito. Ito ang Mochi Mochi no Mi ni Katakuri. So basically, inaalaw ng Devil Fruit na ito si Katakuri na gumawa, mag-control at maging Mochi mismo.
which is parang Logia nga. Pero ang kaibahan lang nito sa Logia ay ang Mochi ay isang man-made object at ang Logia Devil Fruit naman ay mga natural elements. So sa tingin ko guys, kaya special Paramecia yung Devil Fruit ni Katakuri is dahil nga mahigit sa isa yung nagain niya na ability. For example, i-compare natin to sa Devil Fruit ni Magellan. So yung Devil Fruit ni Magellan is inaalaw siya na gumawa ng lason. And yung Devil Fruit ni Katakuri is inaalaw siya gumawa ng mochi. Pero si Katakuri ay may kakayahan ding gawing mochi ang kanyang katawan, which is hindi kayang gawin ni Magellan dahil substance generation nga lang yung ability ng Doku Doku no Mi. So bali para sa akin yung special Paramecia ay Devil Fruit na nagbibigay ng 2 o 3 na quality ng normal na Paramecia, which is yung body alteration, substance generation at environment alteration. Sana ay nagets nyo guys at magpatuloy tayo sa Zoan category. So ang Zoan type ng Devil Fruit ay inaalaw ang user na mag-transform sa anumang hayop o different species. Ang transformation ay maaaring full o hybrid depende sa gusto ng user. Ang Zoan category ay nahati sa 3 subclass. Ang unang subclass ay ang Carnivorous Zoan. Inaalaw ng mga Devil Fruit na under dito ang kanilang user na mag-transform sa isang hayop na carnivore, meaning mababangis na hayop na kumakain ng laman. Nagigain din ng user ang predatory instinct at pagiging bloodthirsty ng hayop na kanilang pinag-transforman. Ang example nito is yung Neko Neko no Mi model leopard at yung Ino Ino no Mi model wolf. Ancient Zoan. Ang subclass naman na ito ay inaalaw ang mga user na mag-transform sa hayop na matagal ng extinct or meaning hindi na nabubuhay pa sa ating panahon. Isa sa benefit ng mga Devil Fruit under dito is yung mas malakas na physical abilities at mas mabilis na recovery time. Ang example ng Devil Fruit na under Ancient Zoan ay yung mga Devil Fruit ng Tobiropo at ng mga All-Stars. By the way guys, may video ako dun sa mga Devil Fruit ng Tobiropo. Tayo magpatuloy sa Mythical Zoan subclass. Ito nga guys yung pinaka-rare na uri ng Devil Fruit. Dahil as of recording of this video ay mayroon pa lamang 7 canon na confirm na Mythical Zoan Devil Fruit sa series. Inaalaw ng mga Devil Fruit na under sa Mythical Zoan ang user na makapag-transform sa mga creature na nag-a-appear lamang sa mga myth o alamat. Dahil dito bukod sa transformation ng user ay nagagamit din ng user ang special ability ng creature na kanilang pinag-transforman. Example nito is yung Devil Fruit ni Marco na Tori Tori no Mi model Phoenix na inaalaw si Marco na mag-transform sa isang Phoenix. Immediately binibigyan nito si Marco ng ability na makalipad at may access din si Marco sa blue flames ng Phoenix na tinatawag na Flames of Regeneration na nagagamit ni Marco para pagalingin ang kanyang mga pinsalan na tinamo mula sa labanan. Maaari din gamitin ni Marco ang kanyang blue flames para gamutin ang ibang tao. Isa pang example ng Mythical Zoan ay ang Fish Fish Fruit model Azure Dragon na nakain naman ni Kaido. Inaalaw ng Devil Fruit na ito si Kaido na mag-transform sa hybrid at full Azure Dragon. Kasama ang transformation ay mayroon ding ability si Kaido na gumawa ng flame clouds para sa kanyang paglipad at kaya rin nga ni Kaido na magbuga ng mga blast breath sa kanyang beast at hybrid form. And lastly nga ang Logia category. Ang mga Logia Devil Fruit ay considered as rarest type among sa 3 kategory ng Devil Fruit. Ang Logia type ng Devil Fruit ay inaalaw ang user na mag-create, mag-control at mag-transform sa mismong element ng kanilang Devil Fruit. As of recording of this video ay 11 nga lamang ang mga Devil Fruit na under sa kategory na ito. Isa sa 11 ito ang Mera Mera no Mi ni Sabo, Pika Pika no Mi ni Kizaru, at Gasu Gasu no Mi ni Caesar Clown. Bukod sa kakayahang mag-transform sa mga natural elements, ay isa sa advantage ng mga Devil Fruit na under sa Logia category ay ang kakayahan ng user na maging intangible sa mga normal na atake. Ngunit syempre mayroong isang exception sa intangibility na ito. At ito nga yung Yami Yami no Mi ni Blackbeard dahil despite of being a Logia ay hindi isang natural occurring element ang darkness dahil nga ang darkness ay isang abstract. Makikita nyo naman na sa laban ni Luffy at Blackbeard sa Impel Down ay tinamaan nga si Blackbeard ng atake ni Luffy kahit sa panahon na yon ay hindi pa nga marunong gumamit ng haki si Luffy. Papunta naman tayo sa mga major weakness ng mga Devil Fruit sa Logia category. Una na rito syempre yung element superiority kagaya nga ng weakness ni Crocodile sa tubig. Dahil pag nabasa nga ang kanyang katawan ay hindi nga kaya ni Crocodile na maging intangible. Maaari din mabypass ang intangibility
ability ng katawan ng mga Logia user gamit nga ang Armament Haki. Isa nga ito sa pinaka-effective na paraan sa pakikipaglaban sa mga Logia Devil Fruit user. Para naman sa overall weakness ng lahat ng mga Devil Fruit user ay bukod nga sa pagkawala ng ability na lumangoy, ang Sea Stone nga ang isa sa maaaring gamitin na panlaban sa lahat ng Devil Fruit user dahil gawa nga ito sa espesyal na mineral na nagbibigay ng kaparehong resemblance sa dagat. Ang Sea Stone nga ay ginagamit ng Navy sa iba't ibang paraan kagaya ng Sea Stone Shackles kung saan hindi nga maa-activate ng Devil Fruit user ang kanyang ability habang in contact ang kanyang katawan sa Sea Stone. It should be noted guys na napaka-rare ng mga Sea Stone. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi magawa ng Navy na lagyan lahat ng kanilang sandata ng Sea Stone. And that's about it guys pagdating sa Devil Fruit. Nakalimutan ko pala sabihin yung existence ng mga artificial Devil Fruit. Pero that's a topic for another video. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay pindutin mo na yung like at subscribe button dahil napakalaking tulong na yan para sa aking channel. Maraming salamat sa panonood guys at peace out.